Naalala ko po ang aking kabataan na palaging nanood ng Magandang Gabi Bayan tuwing undas. At pakibati na din po sana ang aking mga kaibigan na sina Tintin, Bea, Princess, Annie at Yuan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Zero. Nangyari po ito nung ako po ay 16 na taong gulang pa lamang. Sa ngayon ay 31 taong gulang na. At hanggang sa araw na ito, hindi ko pa din nakakalimutan ang insidenteng nangyari nung gabing iyon. Ako po ay taga Laguna. Nangyari ito way back December 2007. Ako po ay pauwi na kasama ang aking kaibigan na sina Annie, Bea, Princess, Yuan at Tintin. Galing kami noon sa isang computer shop dahil may promo pagdating ng alas 10 ng gabi. Bali, 10 pesos na lang per hour ang bayad. Naisipan namin maglibang, magbanding, mag-internet, maglaro ng mga games at manood ng mga nakakatakot na videos dahil mahilig kami sa mga ganitong bagay at iba pa. Pero hindi namin nakala na meron din palang mangyari sa amin sa hindi inaasahan na oras. Dahil sa pagkalibang, di namin namalayan na alas 3 na ng madaling araw. So nag-decide kami na umuwi na. At dahil walang masakyan, as usual maglalakad na lang kami pauwi. Total malapit lang naman, mga 20 to 30 minutes na lakaran. Dahil gutom na at wala na sa mga wisyo at inaantok pa. Biglang nagkwento si Tintin tungkol sa mga kakatakutan na nakwento pa sa kanya ng lola niya noong panahon ng World War II at kung ano-ano pa. Dahil sakto malamig ang simoy ng hangin at madilim sa naturang lugar, habang nagkakentuhan nagyaya si Bea at Princess na mag-food trip dahil lahat ay gutom na. So naisipan namin na bumili at mag-take out sa isang kilalang buy one take one burger stand outlet dito sa lugar namin. Malapit sa kilalang public hospital dito lamang sa Laguna. At meron din shortcut dito para mabilis makauwi. Maraming kwento-kwento ng kakatakot sa naturang hospital na iyon dahil marami nang namamatay sa di malamang kadahilanan. Mga iba't bang sakit, mga di na umabot ng buhay, aksidente, huldapan at kung ano-ano pa. Dahil walang masakyan, napilitan kaming dumaan sa shortcut na iyon. Kahit nakakatakot, ay dumaan at tumuloy ba din kaming magkakaibigan, at least magkakasama at isang subdivision lang naman kami at hindi nag-iiwanan. Ilang metro lang mula sa ospital sa may bandang gilid at madilim na parte, may nakita kami na bukas na ilaw at maliwanag na tindahan. Uy, may bago. Ayun o, bukas na burger stand. Saad ni Princess. Teka, parang ngayon ko lang nakita to ah. Parang may kakaiba. Parang may mali dito. Sabi naman ni Tintin. Ha? Okay lang yan. Dito na tayo bumili. Buy one take one oh. 3 AM na. Wala nang ibang bukas. Sulitin na natin. Sabi pa ni Annie. Pagdating namin doon, parang may naamoy kaming masangasang na amoy na mahirap i-describe na di mo malaman kung ano at parang amoy dugo pa. Pero di na namin pinapansin dahil normal lang naman siguro sa mga ospital na may kakaibang amoy na gaya nun. Lalo na pag-araw ng pagtatapon ng mga basura. Pero sa sarili ko, parang may kutob ako na hindi maganda. Sabi ko medyo creepy na. Pero dahil gutom at lutang na kaming lahat, inayaan na namin yun. Nung kami makalapit na sa burger stall,